Ako po si Al Linsangan, Tubong Coron, at welcome po kayo sa Coron Natural Farms. Ang Coron Natural Farms po ay isang learning site for agriculture. Isa po sa mga initiative po ng Coron Natural Farms ay mag-develop po ng mga prototypes or working models po na pwede pong kopyahin or pwede pong gawin ng ating mga viewers or ng ating mga kaibigan. So ngayon po gusto namin ipakita sa inyo yung tinatawag na permaculture. Pag sinabi pong permaculture, isang form siya ng agriculture na kung saan minimimik niya po yung creation. Pag gusto mo magkaroon ng farm, sabi mo, I want to have a farm. Gusto mo 1 hektarya, 2 hektarya. Sa permaculture, gusto naming bigyan kayo ng example na you don't need that much. Ang kailangan mo, 1,000 square meter lang. Okay? Sa 1,000 square meter, meron kang bahay, meron kang garden, meron kang livestock, meron kang tinatawag nating a bit of everything. Gusto ko kayong dalhin sa tinatawag po nating model na 1530. No? 1530. Pag sinabi pong 1530, hindi po ito payroll. This is about 15 square meters with 30 different plants and vegetables. So ito po yung dinevelop nating model na 1530. Tignan nyo po, sa loob ng 15 square meters, and gusto ko pong ipakita sa inyo, nang inaapakan natin, ito po yung natural na lupa. When we copy yung creation na sinasabi ko sa inyo, pwede mong patabain yung lupa. You can have a very, very rich soil. One of the things na ginagawa po ng Coron Natural Farms is not buying and buying seeds. No? What we do is we collect seeds through open pollination. Which means, hindi lahat ng seeds kakainin mo at gagamitin mo. Yung sometimes yung iba isa-sacrifice mo para siya yung gagamitin mong susunod na binhi. Ito, interesting lang, dito lang siya isinuksok ni Ate Neneng. Tapos naturally na uusukan siya, nadadry siya naturally. And then dito na siya later kukuha ulit ng kanyang punla para sa susunod na itatanim niya doon sa kanyang 1530. So yun po ang tawag dito ay open pollination para po hindi tayo kuha o bili ng bili ng seeds galing po sa agri-supplier. So makikita nyo po dito sa aming likod, yung tinatawag po na traditional po na bahay ng mga Tagbanwa, known as Tigbaboy. Ito po yung A-type na bahay. Ito po ay typical na architectural po na disenyo ng mga katutubong Tagbanwa. So makita nyo po, ito po yung nilagay natin sa ating permaculture area. Since time immemorial, yung disenyo po na ito ay napaka-resilient. Sabi po ng mga matatanda namin Tagbanwa, na kapag tuwing darating yung bagyo, malakas na bagyo ng unang panahon, they have to hide sa kanilang tigbawoy o tigbaboy. No, dahil po ito, yung A-type na house, mas resilient po siya sa malakas na hangin. So yung materials po na ginagamit dito, kinopya rin natin. No? Natural po na materials. Kawayan, pawid, galing po sa nipa, ito po mga buho. Ang nakatira po sa Tigbaboy na traditional na bahay po ng mga Tagbanwa ay si Juan at si Neneng. Ako po si Neneng, isa pong tagapangalaga dito sa permaculture namin. Ito po yung aking flowers na itinatanim. Sa tuwing magtatanim po ako ay ibinubudbud ko po ito dito sa aming paligid. Ito po ay hinarvest ko po. Para po sa susunod na mga pagtatanim ko ay dito na lang po ako kumukuha ng pananim kong panibago dito sa aming paligid. So po yung mga nalalaglag dyan, hinahayaan namin. Kusa po siyang tumutubo. Yung nakita nyo pong disenyo dito, may 1530, meron siyang bahay, is only 300 square meters. Kapag sinasabi po natin na permaculture, you have the diversity of everything. No? Ibig sabihin, nandito na lahat ng kailangan mo. Mas nakakatipid ka kasi lahat ng kailangan mo nandito lang sa bakuran mo. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.